Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang pagkakariin. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba ng pusong mapagtapat. Banal, 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 Diyos ang makabayan, mukyat harapan mo, galit may kapurihan. Banal, 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 sugat panaligan, ibalang ka, Espiritu Juan. Banal, 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 din sa salmataya, kay karudaraw, ginturang korona. Kerubin, serafin, pawalang sasamba, kinalamunan at alananggan. Banal, 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 nung dulong matakap, nung tingkekan mata, erawan sa liyak. Ikang bukod banal, kay kami makayag, sakdal kinilis, upay at ringab. Banal, 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 Diyos ang makabayan, muriging nagyugo sa lamong lelangan. Banal, 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 sugat panaligan, ibalang ka, Espiritu Juan. Amen. Kaya kaming Diyos, at alananggang igpa. Pupuryanda ka at pasalamatan, ngening kayaldawan, king malagong panawon pigkalog mo. Banding kaya kang anak, ginong Diyos, abe-abe kami, puryanda ka at pasalamatan. Dakal pong dakal salamat, karating kaya kang anak, adi natanggini ibeda ing karelang kapurian kaya ka. Panimunan me ing balang metong at metong kaya kami. Magumpisa king kaya ka nga nakagamitan, munye king mensay. Karing sablang kumangdake king kaya kaming kapanyamban kaya kangeni. Panwanan me ing balang metong at metong kaya kami. At adwan mi po na ing kaya kang banalay espiritu, yaing magkarin karing balang metong at metong. Pasibay po ginong Diyos, babalik mi ing mata sa kapurian at kapasalamatan kaya ka. King lagyo ng Yesus sa kaya kaming Ginoo. Amen. Itamongan po. Maniwala ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, miglalang king banwa at yato, at kang Hesukristo ing bugtong nanganak akya katang Ginoo. Alelang ning Espiritu Santo, mibaytya king Birhen Maria, linasaya king utos ng Poncio Pilato, mipakuya king krus, mete at may kutkutya, sinubliyang mebye king katlungaldo, ibat karing mete, pepaitas sa banwa at makaluklukya king wanan Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin datang yang pasibayo kaya tisulip, bano kumanding mabye at mete, maniwala ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesyang makalaganap, apami sa makding banal, king kapatawaran ding kasalanan,
King pangasublirang mieding katawan, at King Bie alananga. Amen. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In our church, Lord, be glorified, be glorified. In our church, Lord, be glorified today. Good morning. Good morning po. Nano po yung panandaman niyo po ngayon eh? Nano po yung panandaman niyo? Masaya tamongan po dahil yung bawat metong abe-abe tamong yan para magpuri. Kaya kaya katamong Ginoo. At sabi na po ng kanta, langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Panwalan ko po na yung Diyos at siya po kayong kalibut ng tamong yan at sigurado kayang pakiramdam tamo, tunay pinabalaman siya tamo kayong langit. At itang lugod na yan kaya katamang panandaman at yung presensya na. Kaya ngayon po, patuloy na po yan tayo po yung kaya katamong Ginoo. Tapos tala po na yung gamit tamo at yung kaya katamong boses para kayong Ginoo. Kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko.
po na ng ating mga puso ay sumisigla sa tuwing tayo sumasamba sa ating Panginoon. At yun po yung pakiramdam na kailanman ay hindi dapat natin ipagpalit sa kahit na anong bagay sa mundong ito. Panginoon, tunay nga na ang puso namin ay punong-puno ng kagalakan sa tuwing kami sumasamba sa inyo. Kaya naman, sa oras na ito, tanggapin mo ang aming mga papuri, ang aming mga buhay na inaalay namin sa iyo. Walang sino man sa amin, Panginoon, ang makakapantay sa iyo. Walang anumang bagay ang pwedeng pumalit sa pwesto mo sa aming mga puso. Ngunit, paminsan ay nakakalimutan namin ito at mas hinahanap namin ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan na hindi tumatagal. Panginoon, kami nagsusumhamo sa inyo ngayon. Linisin mo ang aming mga puso. Kung ito man ay nadumihan, kung kami man ay nasaktan, kung kami man ay naghahanap ng pagmamahal, punuin mo ito ng pagmamahal mo. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, sa oras na ito at tanggapin mo ang aming mga buhay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pagkulong mo sa aming Panginoon, isang pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin.
Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At tanging sa inyo lamang namin inihahandog ang aming papuri at ang aming pagsamba. Panginoon, salamat po sapagkat sa pasimula pa lamang ng aming gawain ay dama ka na namin sa aming mga puso. At Panginoon, inyo pang ipadama sa amin habang kami sumasamba. Nawa ay maramdaman namin na tunay nga na ang lugar na ito ay parang langit, sapagkat kasama ka namin. At ikaw ang siyang patuloy na lumilinis sa aming mga puso. Panginoon, inihiling po namin na ang pusong ito ay inyong dalisayin upang ang kanyang ititibok ay kayo lamang. Kayo na aming Panginoon, kayo na aming Diyos, kayo na Hari ng aming mga buhay. O Panginoon, napakabuti niyo. At dahil dito, napakaganda, Panginoong Diyos, napakasaya ang magpuri at sumamba sa inyo. Panginoon, panatilihin niyo po sa aming damdamin ito, sapagkat ito ang siyang patuloy na mag-uudyok sa amin upang ikaw ay aming patuloy na mahalin. At ganun din ang pagmamahal na ito ay tuloy-tuloy hanggang sa aming kapwa, sapagkat ito, Panginoong Diyos, ang tunay mong nais na mangyari sa lahat ng inyong mga anak, ang mabuhay kami sa inyong pag-ibig. Panginoon, salamat po sa magandang araw na inyong kaloob, sa kalakasan sa buhay, sa mga pagpapala. Salamat po sa pagkakataon na kami ay muling makapagsama-sama sa lugar na ito. At ang aming ibang mga kapatid naman ay sa kanilang mga tahanan. Ang iba'y nasa ibang lugar. Panginoong Diyos, naniniwala po kami kung ano ang nararamdaman naming kagalakan sa inyong piling, ay ganun din ang kanilang nararamdaman. Panginoon, pagpalain niyo po sila. At akin ding pinapanalangin ang lahat ng inyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Panginoon, salamat po sa buhay na kaloob mo sa kanila. Pinapanalangin din namin, Panginoong Diyos, yung mga may karamdaman. Panginoon, ipuin mo sila upang madama nila ang inyong kapangyarihan. Kapangyarihang nagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Ipinapanalangin din namin, Panginoong Diyos, ang aming minamahal na bansa. O Panginoon, tulungan mo po ang bansang ito. Tulungan mo ang bawat mamamayan, pati na ang mga namumuno. Nawa, Panginoong Diyos, ang mangyari ay ang inyong kalooban. Sa aming mga namumuno, nawa ang pagpapakumbaba, ang paglapit sa inyo, ang paghingi sa inyo ng tulong, Panginoong Diyos, sapagkat walang ibang makagagawa
upang baguhin ang nangyayari sa mundong ito at sa bansang ito, kundi lamang kayo, Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po. Kayo na makapangyarihang Diyos, kayo na mapagmahal na Diyos, ang siyang aming pinupuri at sinasamba at inihiling na magpatuloy na kami ay samahan habang kami sumasamba, habang kami nagpapatuloy sa gawain ito. Pagpalain niyo po ang mga awitin, maging ang mensahe na ito'y maging pagpapala sa bawat isa na makakarinig nito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. My Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang ipinagkakaloob.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang inyong kagandaang loob, ang inyong pag-ibig, ang siyang patuloy naming nararanasan, nadarama sa aming mga buhay, kasama ng inyong tulong at pagpapala. Kaya naman, Panginoong Diyos, sa inyo ay buong puso naming inihahandog ang mga kaloob na ito. At nawa ito'y makapagbigay ng papuri sa inyo. Tanggapin niyo po at pagpalain 10 ng inyong mga anak na sa inyo ay umiibig ng tapat at sa inyo ay naglilingkod. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buklat tala po rin kaya katamong Biblia. Mayaki siya po king bayong tipan, sulat na pong Pablo, karintao Epeso. Kapitulo 4, versikulo 1 gaya pong 16. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo, dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat. Sa mga tinawag ng Diyos, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpapasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong manatili ang pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaan, nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at may iisang espiritu, tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at mananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat? Umakyat siya. Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailaliman bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol at iba may mga propeta ang iba'y ebangelista at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Na sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong mga hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at paglilinglang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y tapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. May panuwanan tamo po ka rin, Ama, nung may basa. Take thou the bread of life, Lord,
Napakagandang awit. Pakisikan na mong bagyayin ka na akong microphone. Pati na yung keng live, ne? Keng FB. Dakal lang mag-message na may naing audio na. Sino Brian? Napakagandang awit sapagkat ito ay isang deklarasyon kung saan ang isang sambahayan, kagaya ng ating sambahayan, kapag ito'y ating binabasa, kapag ito'y ating inaawit, kinikilala natin na tayo nga, yaon, that we are the holy nation, the chosen generation. Di po ba napakaganda yun, no? Ito'y maaari nating ipagmalaki. Kanino man na sabihin na tayo ay banal na bansa, banal na sambahayan, banal na iglesia. At tayo nga ay kanyang pinili upang ihiwalay sa mundo na marumi at makasalanan. Ibig sabihin, tayo ay nandirito pa rin sa mundong ito. Subalit, mawawala ng kapangyarihan ang kasamaan sa atin. Yan po ay napakaganda. At yan po ay mangyayari sa atin sa pamamagitan po ng isang doktrina na ating pinapaniwalaan. At ito yung tinatawag nating mga Metodistang sanctifying grace. Noong mga unang linggo sa buwan ng Hulyo ay ating pinag-usapan tungkol sa faith for salvation. Ngayon naman po sa buwang ito, ang pag-uusapan natin ay ang faith for holiness. Kaya ako po'y magpapasimula sa isang napakagandang doktrina na ating pinapaniwalaan na tayong mga Metodista ay hindi lamang linigtas ng ating Panginoon, kundi pa naman tayo ay pinalaya sa kasamaan at nais niya na tayo ay mabuhay na kagaya niya. Ano po ba ang sinasabi tungkol sa ating paniniwala about sanctifying grace? Sanctifying grace mula po sa Wesleyan Distinctive Emphasis, sabi po ito yung kahanga-hangang pagliligtas ng Diyos. At ito ay nagpapatuloy sa paglago sa kabanalan na humahantong sa pagiging ganap. Yan po ay nakasulat po sa ating Book of Discipline. Yan ay tinuturo sa ating confirmation class or membership class. At patuloy na dapat na ito'y ituro sapagkat dito natin maaaring matamo yung tinatawag na kaganapan, ganap na pagkatao ang matulad sa ating Panginoong Hesus. At sabi pa, sa tulong ng banal na Espiritu, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Babaguhin at uunlad ang ating kaalaman sa ating
pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sino po sa inyo ang ngayon lamang narinig ito? O marahil yung pagkasalin niya sa wikang Pilipino o Tagalog, baka kabisado nyo sa wikang Banyaga sapagkat diyan po original nakasulat. At pangatlo, ang sabi, ang pag-unlad na ito ng isang Kristiyano ay nagpapatuloy. Sa ating tekstong binasa kanina, sa verse 14, sabi, hanggang sa maging ganap ng ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapakabanal dahil ang ating Diyos ay banal. Ang kabanalang ito ay bunga ng ating lumalawig na pag-ibig sa Diyos. Mamaya ay makikita po natin na ang kabanalang ito ay hindi yaong simpleng kahulugan na makikita natin sa dictionary. No po. Ito ay binigyan ng mas magandang meaning, no po, na siyang gagabay sa atin upang matamo natin itong tinatawag na kabanalan. Naniniwala tayo na kapag ganap na ang ating pag-ibig sa Diyos, nagiging ganap din ang ating pagnanais na maging kawangis ng Diyos ayon sa Kanyang kabanalan. Ngayon naman po, ang sinasabi ng sanctification sa ating Articles of Religion, hindi naman po magkalayo ito, subalit ganit po ang sabi sa Articles of Religion tungkol sa on sanctification. Ang artikulong ito ay tinatawag rin na second work of grace. This allowed the Christian to enter a state of perfect love. Yan po ay mababasa natin sa unang Pedro, kabanatang 1 at talatang 15 hanggang 16, na ang nilalaman ng text na ito ay yung pagsasabi na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kaligtasan ay nagpapatuloy sa walang humpay na pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga naliligtas. Mga kapatid, hindi lamang po minsanan ang patnubay at paggawa at pagtulong sa atin ng banal na Diyos. Nagpapatuloy po siya, hindi po natapos ang kanyang gawain sa atin doon sa krus nung siya'y ipinako at namatay. Bagkus siya'y nagpapatuloy sa kanyang mga anak na niligtas, nalalaman niya na tayo'y nasa mundo na napakaraming masama. Balot ng kadiliman, ng kasamaan. Kaya naman, hindi siya bibitaw sa atin. Magpapatuloy siya na tayo ay kanyang pangunahan at tulungan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo'y hindi mahulog sa kapahamakan. Tayo ay kanya nang niligtas, hindi siya matutuwa kung tayo'y muling magkasala, mapapahamak, at mapaparusahan. Ang nais ng Diyos sa atin na kanyang tinubos ng kanyang dugo, ng kanyang katawan, ay patuloy nating makamit ang kaligtasan ito.
sa pamamagitan ng pag-unlad ng ating kaalaman tungkol sa Kanya at ganun din sa biyaya upang tayo'y maging katulad ng ating Panginoon. Sa uli, sabi po, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Marahil mayroong magsasabi, o kaya naman ay tumataas ang kanyang kilay, na sinasabi sa sarili, no one is perfect. Yan ang madalas na naririnig natin kapag pinag-uusapan na natin ang topic na ito, ang kabanalan. Binibigyang katwiran na tayo mga tao lamang at hindi tayo kailanman magiging perpekto. Subalit, ang pagiging banal ay kalooban ng Diyos para sa atin. Sanctification is God's will for us. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification. Yan ang kalooban ng Diyos na tayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Yan po yung kasunod ng aking binasa sa 1 Thessalonians. Tunay nga na ito ang siyang nais na mangyari sa atin ng Panginoon. Sinabi niya ito, at dahil sinabi niya, ito po ay posible. At ito'y pwedeng mangyari. Ano po itong sinasabi kong sanctification? O yung pagiging banal? The word sanctification is related to the word saint, santo. Na kapag sinabing santo, na po, yung mga kapatid nating Katoliko, ang mga santo ay kabilang sa kanilang sinasamba. Yung pagsamba na sinasabi nilang veneration, yung kahulugan ng pagsamba nila. Veneration. No po. Hindi daw po worship, kundi veneration. Pero wala pong pagkakaiba yon. Sinasamba nila dahil pinapaniwalaan nila na sila ay santo, no? Pero ang tanong, wala ba silang kasalanan? No po. Hindi ba sila nagkasala? Siyempre po, nagkasala sila. No po. So, ito nga po, the word sanctification is related to the word saint. Both words have to do with holiness. To sanctify something is to set it apart for special use. To sanctify a person is to make him holy. Tandaan po natin na ito ay gawain ng Diyos, ang tayo'y gawing banal sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ang kabanalan sa ating sarili, kung sasabihin natin na ako'y magsisikap na maging banal, mahirap pong mangyari yon. Mangyayari lamang po yon sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Holiness, kay John Wesley, ang kanyang understanding o ang kanyang definition tungkol dito
ay tinatawag niyang Christian perfection. Hindi po niya dinefine as sinless, o walang kasalanan, o hindi nagkakasala. No po. Kaya siya ay banal. Pero ang definition po ni John Wesley dito sa holiness ay ang Christian perfection. Christian perfection or entire sanctification. Yan po ang ating mga ginagamit na term dito po sa Christian perfection. It's the work of God in the heart of a person that actually makes it possible to genuinely love God and love neighbor and no longer captive to sin. Ang buong pagkabanal ay gawain ng Diyos. Sa puso ng isang tao na talagang ginagawang posible upang mahalin niya ang Diyos at mahalin ang kapwa. At ang tayo'y hindi na pag-arian pa o maging bihag ng kasalanan. Ang tanong ng marami, pwede ba ito? Can Christian achieve perfection in this life? O sabihin na lang natin na baka doon na lang sa langit mangyayari. Sapagkat pag-akyat natin sa langit ay iba na yung ating katawan. Ito'y kagaya na ng sa Panginoon. Subalit, sinasabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 5 verse 48, "You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect." Mga kapatid, ito po yung ating sinasabi. Kung mayroong mga tao na sinasabing hindi ito posible. Pero kung sasabihin natin ito nga ay hindi posible, parang linimitahan natin ang Diyos. Parang hindi tayo naniniwala sa Kanyang mga salita, sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang mga inuutos. At kung tayo naniniwala sa Kanyang mga sinasabi, hindi natin maaaring tanggihan na tayong mga nabubuhay sa panahong ito ay maaari nating makamit itong tinatawag na Christian perfection. And even the entire sanctification. Sapagkat mayroong gagawin ng Diyos. Mayroong paraan ng Diyos. Hindi natin ito sariling paraan, kundi paraan ng Diyos upang ito'y ating makamit. Ano po ba ang ibig sabihin ng perfect? Sa salitang Grego, ito po ay teleos. Teleos means complete or mature. Complete or mature. Sa ating pong teksto, sa Efeso chapter 4, verse 12, 13, nandyan po, sinasabi, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Nga po, sa Tagalog po, sinasabi, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakaisa sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo.
Na po, yung kaulugan ng perfect, complete. Di po ba? At yan po ang sinasabi ng ating teksto. Maaari, sapagkat darating po ang araw kung tayo ay magpapasya na hilingin sa ating Panginoong Diyos ang kanyang patuloy na tulong. Tayong lahat ay magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. At sa verse 15, sabi po, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Nabanggit ko po na isa sa mga aklat na binasa ni John Wesley ay ang mga aklat na sulat ni Thomas A. Kempis. Si Thomas A. Kempis po ay may isang aklat na pinamagatang The Imitation of Christ. Hindi lamang po yung aklat tungkol sa kabana o tungkol sa kaligtasan ang binasa ni John Wesley. Ang aklat ni Thomas A. Kempis tungkol sa pagiging katulad ni Kristo ay kanya ring binasa, pinag-aralan, at ito'y naging isang malaking tulong sa kanya upang buong pusong paniwalaan niya na ang kabanalan ay pwedeng mangyari sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa mga Metodista. Amen po ba? Natutuwa po ba kayo na naririnig nyo ang mga salitang ito? Na ang mga tao, na ang mga Kristiyano, lalong-lalo na ang mga Metodista, ay maaaring mabuhay na kagaya ni Jesus. Kapag ang ating pinag-uusapan, unang-una ay ang pagkakaroon natin ng tunay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Mahal po ba natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong isip? Kapag yan po ay totoong ating nararamdaman, mararamdaman natin, kagaya ng awit kanina, na para bang dama natin ang langit. Kapag si Jesus ang siyang laman ng ating puso, kapag si Jesus ang ating kasama, ay parang langit na rin ang ating kalagayan o nararamdaman. No po, sa buhay na ito. Mga kapatid, buksan lamang po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Mararanasan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. At ganun din kung gaano siya katotoo na tayo'y kanyang iingatan hanggang sa katapusan ng ating buhay upang tayo'y makapagpatuloy sa isang buhay na nais niya para sa atin. Medyo maliit po ito. Tignan po natin, what is then Christian perfection? Sabi po,
it is all comprised in the one word. At ano itong salitang ito? Ito po yung salitang pag-ibig, love. The first branch of it is the love of God. And as he that loves God loves his brother also. It is inseparably connected with the second. Hindi po ito maaring ihiwalay sapagkat hindi natin makakamit yung tinatawag na Christian perfection kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos at hindi naman natin minamahal ang ating mga kapatid. Sabi po, thou shalt love thy neighbor as thyself. Thou shalt love every man as thy own soul, as Christ loved us. On these two, sabi po ng banal na kasulatan, hang all the law and the prophets. These contain the whole of Christian perfection. Sabi po sa dalawang utos na ito ay bitin, nakasalig ang lahat ng batas at ng mga propeta. Naglalaman ang mga ito ng buong pagiging perpekto ng Kristiyano. Mga kapatid, si John Wesley po ay mayroong panalangin. Every Sunday, tuwing sila po ay nagkakaroon ng pagsamba, mayroon po siyang panalangin. Na ang panalangin ay ganito. Pwede pong sabay-sabay tayong bumasa at ito rin ay ating maging panalangin sa araw na ito. Sabi po ng panalangin at ating panalangin, Almighty God, unto whom all hearts be open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit, that we may perfectly love Thee and worthily magnify Thy holy name. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Mga kapatid, sa ganito pong diwa at sa ganitong panalangin na laging binibigkas ni John Wesley, ito ang siyang naging susi sa pagkakaroon ng isang mapayapa at isang buhay na banal na pumumuhay ni John Wesley at lahat ng mga Metodista sa kanyang panahon. At nawa sa ating pagkabasa at panalangin na ito, ay ating gagawing regular na panalangin. Naniniwala po ako ng Espiritong kagaya ng kay John Wesley at ng mga naunang mga Metodistang Kristiyano. Ay ating ding magiging Espiritu. Upang sa ganon, ang ating nanaisin sa buhay na ito ay ang palaging makasama ang ating Panginoong Diyos. Mayroong laging pananabik na sa Kanya ay dumulog. Isa pang kahulugan ng salitang perfect sa Greek word na telios ay ang salitang mature. Mature. Sa ating pong narinig kanina na si John Wesley
Isa sa aklat na kanyang binabasa ay ang kay Thomas A. Kempis about the imitation of Christ. Sa sulat po ni Apostol Pablo, ang kanyang sabi, tularan nyo si Kristo. Magkaroon kayo ng kaisipang kagaya ng kanyang kaisipan. Mga kapatid, sa ganitong diwa, hindi nga natin may kakaila na ito'y posible. At ito ay tunay na posible sa pamamagitan ng panalangin ating ipinanalangin sa ating Panginoon. At pagkatapos na ito'y ating may panalangin, mga kapatid, ano po yung susunod? And if we are going to pray it, shouldn't we expect it? Paano po ba tayo nananalangin? Kapag tayo po ba'y nananalangin at umingi sa Diyos ng isang bagay, ay mawawala na yon sa ating isipan. Ang sasabihin na lang natin, bahala na. Nung iti biene ning Ginoo, o wali. Kapag tayo nanalangin, shouldn't we expect it? Sabi po, being complete or mature is to look like Jesus, is to live like Jesus. That's perfection. That's completeness. That's total maturity made possible by the Holy Spirit. Christian perfection is when the heart is simply filled with love of God so that sin no longer reigns in the heart. Christian perfection was a process, experience whereby love become natural. That's something flowing out of the heart. Yung po bang hindi na natin ito pinag-iisipan pa? Hindi na natin ito pinag-aandaan pa? Bagkus ito'y natural na nararamdaman natin sa ating puso, sa ating damdamin. At ito'y nagiging lifestyle na natin bilang mga mananampalataya na kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Expect perfection now. Expect that God will transform your heart now. Yan po ang amon sa atin, mga mananampalatayang Kristiyano. Na tinatawag ngang mga Kristiyano. Mga kapatid, sa mga susunod na linggo, ay lubusang nating maunawahan kung bakit kanya na lamang yung nangyayari sa buhay ng maraming naniniwalang sila'y mga Kristiyano. Mayroong mali, mayroong malaking mali sa buhay na nakikita sa mga maraming nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Naniniwalang sila'y mahal ng Diyos at niligtas ng Diyos. At totoo naman yon, hindi natin kailanman yon may kakaila. Sapagkat subalit ang tunay na Kristiyano
ito'y nabubuhay sa pag-ibig. Una, sa pag-ibig sa Diyos. At pangalawa, sa pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Mga kapatid, ang pag-ibig na pinag-uusapan natin, ito yung pag-ibig na siyang sumasaklaw sa lahat ng kautusan. Kasama na yung 10 kautusan. Kaya kung ito ang siyang laging laman ng ating puso, ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Mga kapatid, natitiyak ko pong mayroong malaking mangyayari sa ating mga buhay. Mayroong malaking pagbabagong ating mapapansin at mararanasan sa ating mga buhay. Hindi po yung ganyan na lamang klaseng pamumuhay bilang mga Metodista. Mga kapatid, namatay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yesus para sa atin. Napakalaki po ang binayad niya upang tayo'y maligtas. Kaya, huwag po nating baliwalain ang kanyang mga sakripisyo. Nais ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa kabanalan sa pamamagitan ng wagas na pagmamahal na ipagkakaloob at ipadarama natin sa Kanya. Pagmamahal ng buong puso at kaluluwa sa ating Panginoon at maging sa ating kapwa. Yan po ang kahulugan para kay John Wesley, yung tinatawag niyang Christian perfection. Ito ay ang pagkakaroon natin ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at isip. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Kristo, kakatang Ginoo, minsan pa ang katanakatamo king kayang dulang. Ita mo sablang malugod at manwala kaya, ban sumulong papunta king kayang wangis. Umapit tamo kaya ating kasalpantayanan, daptan tamo ing pamangumpisal king metong at king mitmong kapagpakumbaban, at magsadyata mong tanggap king banalapunan, ban maging katanggap-tanggap king kikatamong pamikwang dake, king misteryong iti. Doon tamo ing lunos at grasya ning Ginoo. Itastala rin kay katang puso at munetang kapasalamatan king Ginoo, matulid, mayap at masayang bagay ing parating pasalamat king Ginoo. Igpang may payang tutu. Linalang king banwa at yato.
Kitman me ing yatu king makapagmulalang lelangan, kambe daring sablang lelangan king yatu at king banwa. Pupurian miya ing kekang lagyu at makyabe king alananggang imno. Banal, 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 Diyos sa makapayan, banwat yatumikat, aking katasan, wanyay nagagaling Ginoo, ligaya king katasan. Ing sablang dangalan kay kayo, Diyos sa may paya, ulining kay kayong lugod at lunos. Tigkalubye kay kami magdilidili yung anak ay Yesu Kristo. May kilupaya kay kami at denasana ing mateking krusban atubos na kami. Pauli na ning minsan mong pamiyayin king sarili, milyari ing ganap aayin para king mabilog ayato. Inya kayang tinatag at tinutos kay kami, ing paratiming ganakan, ing maulagang ayin at kamatayan ang gaking pasibayo ng pandatang. Ikayong ang sisising tune at tapat king Diyos, at bisang makyabe king metong abayong be, at tuntun ka rin kayang utos, tanggapan yung ngeni iting banal a sakramento, para king kekong kapatawaran. Lalakat tamo po at dalit. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Inyambenging ni pagtaksilan niya yung kakatamong Ginoo. Iwanay tinapi. Sinisine at nga na karing kayang alagad, kumaha kayo at mangan. Iting ka na akong katawan, kami daw para kay kayo. Kaya ba't yung wanay yung saro? At nga na, iti ing bayong kasunduan, apati bayan na ning kanakong daya. Daya, amibubu karing king krus, para king kapatawaran, ning kay kayong kasalanan. Kumakayo, at kapilan man minum kayo kaniti, daptan nyo king kapigaganakan kanako. Kalaguran kong kapatid, minsan pa agkatana kayo ng Ginoo, king kiyang dulang,
Lumapit kayo at agle ing kapagpakumbaban at kapanisyan. Karing kakatamong agawang pamagkamali at kasalanan. At aduan king pamananggap tamo pareting elementos ing grasya ng pabanal ning Ginoo. Iyay kakatamong kamtan. Lumapit kayo po at at kayo ba't magbalik kayong pasibayo king kayong lugal at agnanagnan tamo pong daptan ing pamamangan at pamaninom ing sar. Sa ating pong pagbabasa sa banal na kasulatan, kasama nating binabasa ang sa Ebanghelyo ni Juan. Ito ay tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay na bumaba sa langit. At sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Nang sino mang sa Kanya ay makakain o sa tinapay na kaloob ng ating Panginoon ay hindi na kailanman magugutom. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa Kanya.
Salamat kami kaniting banal a misteryo. Ano ka rin binye mo yung sarili mo kaya kami. Ipagkalog mo na umeke karing tao ban sumuyo. King upayanan ni kaya kang espiritu. Banibiyay mi yung sarili mi para karing aluwa. King lagyo ng Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Dakilang Diyos, kinikilala po namin ang laki ng inyong mga sakripisyo para sa amin. Ang kabayaran ng aming mga kasalanan ay ang inyong kamatayan, ang inyong pagpapakasakit. Kaya naman kami na tumanggap ng inyong biyaya, ng inyong pagliligtas. Alam namin, Panginoong Diyos, ng inyong kalooban para sa amin pagkatapos na kami inyong niligtas, ang kami mabuhay na mayroong kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin may kakaila na sa panahong ito ay hindi pa naming nararating yung ganap na pamumuhay bilang isang Kristiyano na kami magkaroon ng isang buhay na tunay ngang magbibigay sa inyo ng kasiyahan dahil sa malinis at banal na aming pamumuhay. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag makita sa amin na binabaliwala namin ang inyong mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng aming buhay na walang pagkilala, na walang paggalang,
na walang respeto sa lahat ng inyong ginawa upang kami ay maligtas. Panginoong Diyos, tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa aming puso na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang unang nakapagbibigay ng kasiyahan, nakapagbibigay lugod. Na ikaw ay aming laging hahanapin at sa inyo ay laging tatawag, laging mananabik, na kalungkutan at sakit ang aming mararamdaman kung ikaw, Panginoong Diyos, ay malayo. Subalit kagalakan, kapayapaan ang aming mararamdaman sa tuwing ikaw ay malapit. Panginoon, alam naman po namin na ikaw ay hindi lumalayo. Ang totoo, kami madalas ang siyang lumalayo. At nawa sa mensaheng aming narinig, ay mapanatiling ng bawat isa sa amin na ikaw ay aming nararanasan, nadarama, at ikaw ang siyang patuloy nagagabay sa amin upang magawa namin hindi ang labag sa inyong kalooban at kautusan, kundi ang mga bagay na magpapasaya sa inyo at bagay na ayon sa inyong kalooban at kautusan. Panginoon, naririto po ang inyong mga anak. Alam ko na nadama nila ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya. At naniniwala ako, Panginoong Diyos, na ikaw ay nangusap sa kanila. Lalong-lalo na sila na nagsabi, Panginoong Diyos, na iibigin kayo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at buhay. At ganun din, Panginoong Diyos, itatalaga nila ang kanilang buhay sa pagsunod sa inyong kalooban. At ganun din, Panginoong Diyos, sa inyong nais na kami mabuhay at mamuhay na may kabanalan. Panginoon, salamat po sapagkat sa ganoong diwa, lamang namin tunay na masusumpungan at mararanasan sa aming mga buhay ang kaganapan ng aming kaligtasan. At ganun din, Panginoong Diyos, ng pagkatulad namin sa inyo. Salamat po sa inyong mga anak na ibinigay nila, Panginoon, ang kanilang oras, ang kanilang pagsamba at papuri sa inyo. Pagpalain mo po sila at patuloy na ingatan at ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang lahat ng bagay na kanilang hinihingi na umaayon sa inyong kalooban. Sila na nandirito at maging na nasa kanilang tahanan at maging yung mga nasa malayong lugar, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagliligtas, at ang inyong tulong upang lahat kami, Panginoong Diyos, ay mapabanal. Nawa ito ang siyang patuloy naming maranasan at tanggapin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ngayon ay tanggapin ninyo ang bendisyon ng Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Patuloy nawa ang kanyang pag-ibig at biyaya ang siyang maramdaman at maghari sa ating mga puso upang ang kanyang pagtulong ang siyang ating tanggapin upang mabigyan tayo ng tunay na kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, at isang buhay na inyong pinabanal ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.